Hello, Cancer. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Journal reading para sa sign ng Cancer. Sorry kung may candy ako Kasi sakit na ng lamunan ko. Nakadaldal. Anyway, ito po ay para sa August 2026. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan. Sorry, malikot. Ang makaka-relate tayo. Pero, binuksan ko kasi ilaw. Pero, naniniwala ako merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Bukod sa algorithm, syempre. Definitely, meron kayong nudge kung bakit nyo na-click ang video na ito. So, salamat. May dahilan kung bakit kayo napadpad dito. Sabay, wala pa lang nag-resonate. No? Okay lang yan. May next month naman. Ano? Naiwan na ghost? Na ghost, naiwan, nasaktan, o pwede din na in a relationship, tapos you feel so alone in that relationship. Babaliw na si Cancer. Pa-monster na. Kasi parang, alam mo yun, pwedeng frustrated na, wala nakukuhang sagot, naiwan, ginost, iniwan sa ere. Yung dating queen na emotionally connected with their heart space, loving and nurturing, parang ngayon, parang wala ako sa mood na maging pasensyosa pa. Wala ako sa mood para tiyagain to. Kasi napaka-matyaga at pasensyosa kong tao. At ako ay iniipit o naipit o napunta sa sitwasyon na parang mag-isa na lang ako. Iniwan sa ere. Tingnan mo yun, no, yung rose. Parang ganda-ganda ng rose niya, pero hindi siya masaya. Parang nakakulong. She feels so trapped. O pwede din naman nalilimitahan ka. Yung once beautiful self ay parang wilted. Actually, ang narinig ko, losyang. And you hate it kasi hindi ka ganun. Ang ganda-ganda ko. Ang ganda-ganda ko, tas gagantuhin lang ako. Mga ganun. Ganyan ang core energy ni Cancer. So mukhang may pinagdadaan ng mabigat emotionally si Cancer. At natatakot pa siya na kalimutan lang or ayaw niya pang mag-move on kasi parang hindi ko ito tolerate tong mga gantong bagay. Mga ganun, parang galit pa. Pa-monster nga, di ba sabi ko sa'yo? Pa-monster na yung galit na galit. Pwedeng nagpaplano o kaya naman ay feeling vindictive ngayon si Cancer. Alam mo yung gaganti ka pero in a right way. Parang ganun. Gusto mong gumanti pero in a right way. Gusto mong i-avenge ang ginawa sa'yo hindi maganda. Pwede din naman na parang unti-unti nang bawi. Unti-unti na nakakabawi sa sarili si Cancer. Unti-unti nang nakakapahinga, gano'n. Pwedeng in the most recent past, may inumpisahan ka. Tapos, parang unti-unti nang, parang nagbubunga yung investment mo na yon. Konti na lang pa return on investment na. And you are trying to be, parang kind to yourself. Na unti-unti muna ako magre-recuperate. Sabi ko na
Hindi mo na magre-recuperate. Saktong-sakto yung labas. Four of Swords, papahinga ka muna. Enjoying your dreams. Enjoying the night. Being immersed into a unusual situation. Kasi ito parang talampunay. Di ba usually parang ginagawang LSD yan. So may hallucination, may other world ka mapupunta. Pwedeng yung iba sa inyo, currently nagpapahinga, nagbabakasyon na sa ibang lugar ngayon in the world. And trying to recuperate yung losses o kaya trying to avenge yourself yung gumanti ng tama yung sinasabi ko kanina gusto mong gumanti ng tama and ang ganti ng tama mo tamang ganti tamang paraan ng pagganti mo is mag step back mag travel ganyan magpahinga after you come out of that vacation parang may renewed sense of self ka and yun na yung ganti mo parang ganun iba sa inyo kasi na breakout o pwede din naman na yung iba sa inyo ay failed relationship. Or yung iba, ay yun nga, ay parang hindi pa kayo kinakausap ng partner nyo, hindi kayo tinutulungan, may sarili siyang mundo. So parang imbes na inag siya na sumagot, eh parang, ay lalayo na lang ako, parang, wala ka dyan. Daling ko yung mga bata. Kung may anak ka. Kasi siguro, in the most recent past, meron kang plano, or may plano kayong dalawa, pwedeng ano yan, halimbawa, kasal, na purnada, business trip o kaya family trip, tas hindi tumupad sa promise niya yung partner mo. So, parang ikaw, bad trip ka, nag-fail man yun, eh, gagawa ko ng trip ko, ganun. Trying to recover from financial losses. O pwede din naman na unti-unti na bumabalik ang ano nga, parang return on investment. Napurnada. Ano ba tong napurnada to? May mapupurnada eh. Merong hindi clear. Parang kailangan mong, yun nga, magpakalayo-layo muna para magkaroon ng clarity. Kasi may mga bagay na malabo pa sa ngayon. Hindi pa clear. Yung mga gusto mong simulan, hindi pa mangyayari sa ngayon. Bawa, ang goal mo is August. Ganito na yung nangyari. Hindi siya mangyayari. Pero, lakas ng loob ni Cancer. Kasi you will make a decision. Hindi mo hihintayin yung ano niya. Yun nga, gusto mong gumanti ng tama, parang bad trip to, parang gigil na gigil ka sa ginawa niya sa'yo. Pa-monster na nga eh. Gigil na gigil ka, inis na inis ka, galit ka, pero hindi ka hihinto. Hindi mo tatanggapin yun na ganun-ganun lang. Yung iba sa inyo, yun nga, papahinga. Parang magbabaksyon ako mag-isa. O kaya, teka muna ha, parang magre-recharge muna ako, manda ka kapag ka naka-recharge na ako. Kasi, you will remove that blindfold. And parang nakita mo na yung mga bagay-bagay na hindi mo nakikita dati. Kung dati parang na-seduce ka or nabudol ka to doing something, pero ngayon parang I see through your bullshit now. And humanda ka. Parang gano'n. Pero, yun nga, gaganti ng tama. Hindi ka manunugod. Hindi ko style yon. Siguro ibang Cancer ganun. Iisip ako ng paraan. Kasi wala na yung blindfold ko. Hindi mo na ako maloloko. Ganon. Pwede kasi yung iba sa inyo nakabawi na eh. Nakabawi na sa gastos. Knight of Swords reversed. Hindi malinaw ang plano. Knight of Cups reversed.
medyo ano pa, mabigat pa yung loob ni Cancer. Siguro yung iba sa inyo torn into expressing na bad trip ka. Usually, karamihan ng Cancer ganun eh. Nagkikimkim. Nagtatago, nagtatanim ng sama ng loob. So, ingat ka na habang nakapahinga ka, ay, alam mo yun, nakabakasyon ka nga pero iniisip mo naman yung galit mo sa partner mo. So, anong point na nagbakasyon ka, di ba? So, kung magbabakasyon ka, ingat ka, naisipin mo pa yung naiwan mo sa bahay. Be present and enjoyin mo yung time mo with yourself. Kasi may dalawang enerhiya ng ano dito. Kim at parang ano, naguguluhan. Pwedeng naguguluhan ka dun sa mga pamana o kaya conjugal property nyo. O naguguluhan ka parang ano pa ba kami? Yung partner mo. Partner mo or ka-situationship mo. Whoever it is na kakonect mo. Actually, pwede ding katrabaho yan eh. Pwedeng sa work, pwedeng boss mo. Babakasyon ka pero parang iisipin mo lang din naman sila. Pwedeng magro-ruminate ka dun sa failure na nangyari. Magro-ruminate ka dun sa mga hindi na isa katuparan ng mga bagay. So, parang pattern siya na matagal na. No-overthink, pwedeng in-overthink mo yung naging gastos mo throughout this connection. Kaya naman ay na-overthink mo yung parang saan ba kami, ano ba to? Kung nasa situationship ka, baka gusto mong linawin kung ano kayo kasi pwedeng yung iba sa inyo doon ang gagaling. Parang yun yung scenario na malakas na nakikita ko dito. Hindi malinaw sa inyong dalawa kung ano ba kayo. O kaya hindi malinaw yung roles or yung expectations niyo sa isa't isa. Bakit ko nasabi yun? Kasi dalawang beses lumabas tong Five of Pentacles. Tama mo, yan ang ano mo, kumbaga overarching energy. Affirmation no, para dalawang beses lumabas. Talaga ba? Yung parang alone, tingnan mo yan, no? Para silang nasa gitna ng ocean. And nasa gitna ng parang bato sa ocean na hindi secure, hindi sigurado kung matatabunan ba, malulunod ba sila, may magsisave ba sila, mag-isa lang sila. And katulad ng imagery naman ng Five of Pentacles sa isang deck, core energy mo pa, is wilted rose. Parang ang galaki-laki ng rose ko, ang ganda-ganda, ganda-ganda ko, pero ginaganito lang ako. Talino naman ako, okay ako, mapagmahal ako. Queen nga ako eh, Queen of Cups nga ako eh. Nurturing ako, pero bakit ako ginanito? So, pwedeng walang parang yung tampo mo ay nanggagaling sa hindi well communicated yung sitwasyon and perhaps there's a failure ng relationship kasi there's a certain expectation na hindi na-meet at all. So, whatever it is that you are planning, it might not happen kasi hindi kayo same page. Dalawang ace to. So, kung ano man yung new beginning na iniisip mo, ewan ko, new project, new kind of relationship with this person, hindi pa siya magiging malinaw sa ngayon o hindi pa siya well-defined kasi hindi mo dinedefine. Pwede kasi na ikaw yung nang iwan actually. Hindi ikaw, ano mo yung pakiramdam mo ikaw yung iniwan pero ikaw talaga yung tinalikuran mo na yung sitwasyon at hindi mo na kinfront yung tao para liwanagin sa kanila kung ano ba talaga kayo. Iwan ko na yun dun. Baka kung ano pang masabi ko. Kuha tayo ng mensahe sa'yo, message sa'yo ni Oracle. Message mo kay Cancer. Kasi
Kasi okay ka naman eh. Ano mo yun? May kaya ka naman. May capacity ka para magpahinga. May mga expectations na hindi nami-meet. Alam mo yun, parang hindi mo pa nga, kumbaga, hindi mo pa nga sinabi na, hindi mo pa nga sinabi na magre-resign ka, pero hindi ka na nagtatrabaho. Alam mo yun, tamad-tamad ka na sa work. Yan yung example nun. Hindi mo pa nga sinasabi na mahal mo yung tao, pero umaasta ka na na asawa ka, girlfriend ka, boyfriend ka, ganun. Yun yung mga example na tinutukoy ko na hindi well communicated. Magkaiba kayo ng inaasahan. I mean, pwedeng may miscommunication sa part na yun. Kasi kung tutusin, tama naman yung pinanggagalingan mo eh. O, ingat ka, baka ma-burnout ka, kakaisip mo ng mga ganyan, kakaisip mo ng plano, kaka-overthink mo, ikaw mapapagod. Pwede din naman na dahil sa sobrang galit mo, susugod ka. Nandun, manggagaling yung failure kung hindi mo maplanuhin. Alam mo yung kukumprontahin mo yung isang tao sa isang bagay na hindi niya naman pala alam na kayo, yung gano'n. So, ingat ka. Kasi you will just mag-antay ka ng tamang moment. Tama yan na nakapahinga ka ngayon kung nakabakasyon ka man, pero kung hindi ka pa nakabakasyon, baka gusto mo magbakasyon. Papahingay mo muna yung utak mo and strike when the right time comes. Basahin ko yung niyan ha, para kayo din ay may interpretation. Vigilance. Keep an eye on the situation but don't do anything just yet. There will be a time for action later and your energy will be needed then. You'll have a better idea of what's going on if you can maintain an attitude of detached observation. This is not a time to give in to your emotions or be dragged down by other people's drama. Remove yourself from petty squabbles, circular arguments, and people who are chasing their own tails. When you rise above the dust of turmoil, you'll see more clearly what the real issues are. Light message, keep your observations to yourself for the time being. And dark message, there's no immediate danger but the situation is changeable. Iwan ko na yun dun. Nasabi ko na yung mga dapat kong sabihin. Sana makita kita ulit, Cancer, next time. And salamat sa pagbisita. Ako po si Alex, subscribe naman po. And see you soon. Bye!